rin magandang marinig sa kanyang awitin, no? Talagang madalas, ang nangyayari sa Kristiyano, ay nawawala yung sigla, yung saya mo, katulad ng unang nakilala ang Panginoon. O ng araw, masaya ka, masiglang ka, sapagkat katatagod mo lang kay Kristo, di ba? Masaya ka, di ba? Nagtitestimony ka, o nagsusulili ka, masaya ka na sa church. Pero minsan talagang tumatay kasi nawawala yung sigla. Minsan para bang hindi mo na kailangan ng Diyos sa buhay mo. Okay? Kaya mahalaga po na lagi po natin maalala, no? Saan tayo nanggaling, sino ka ngayon, at saan ka pupunta. Amen? Saan ka pa nanggaling? Dati kang makasalanan. Patungo na impyerno. Diba? Pero natagpuan ka ng Panginoon sa Kristo. Ngayon, anak ka na ng Diyos. At sa langit ka pupunta. Huwag mong kakalimutan. Ano po? Alright. Now, hindi mo po sa ibago sa book of 1 Thessalonians, chapter 1, aklat ng unang Thessalonica, kapitulo 1. At kung makapakita naman ni Justin niya sa ating screen, ating mabasahin po, verse number 1 to number 10. Unang Thessalonica, kapitulo 1. At talatang 1 hanggang 10. At saka po tayo pupunta sa ilang mga kapitulo ng unang Thessalonica. Okay, na First Thessalonians chapter 1, verse number 1 to number 10. Basahin po natin ang dahan-dahan, no? Bilang introduction sa ating pong mensahe ngayong umaga. First Thessalonians chapter 1, verse number 1 to number 10. Salamat po sa ating mga bisita. No? Maraming bisita sila Padre Lino. Sila Padre Orly mula sa Santo Angel. Ang Santo Angel ay isa sa pinakamalaking populasyon sa Asia. Okay, pumapangalawa yung Mumbai. First of all, okay, nandiyan po kayo? At magkaroon tayo ng palitan mong pagbasa at magkamisa may bibigyan ko ng ilang mga taliwanag, ilang mga talata. No? Verse number 1, Paul and Silvanus and Timotheus unto the church of the Thessalonians, which is in God the Father and in the Lord Jesus Christ. Grace be unto you and peace from God our Father and the Lord Jesus Christ. Remembering without ceasing your work of faith and labor of love and patience of hope in our Lord Jesus Christ in the sight of God and our Father. For our gospel came not unto you in word only, but also in power and in the Holy Ghost and in much assurance, as you know what manner of men we were among you for your sake. Now, verse number 7 to number 8, okay? Ibig ko makita niyo po na ito pong church na ito sa Thessalonica ay powerful church. Are you with me? Ito po powerful and soul-winning church. Okay? Sabi ni Pablo, so that you were ensamples to all that believe in Macedonia and Achaia. Nakagayin po? Anong klaseng church sa Thessalonica? Thessalonian? Powerful, soul-winning. Kasi ito po rin, then what? Great. Are you listening? Amen? Amen? Alright, okay. Maraming tao, akala nila, ang church parang nasabing powerful, strong, great, dapat ay malaking simbahan, mayaman, pero hindi ganun ang Thessalonica ang church. Are you listening? Pero yung kanila, pero sila may bantog, di ba? Pinag-uusapan, yung kanilang soul-winning,
yung kanilang pananampalataya ay pinag-uusapan at umaabot hanggang sa ibang lugar. Ano yun? Alright, now number 8, number 9. For they themselves, what? Show what manner of standing in we had unto you. Ito mo, balita sila. Balita sila? Balita sila. Maliwanag ba? Okay. May mga tao na nakarating sa kanila at nagtatestimony pa Apostol Pablo, ang Diyos sa Thessalonica, ganito sila. Nakita ba? Oh. And how you turn to God from idols to serve the living and true God. Okay na, Mas? You see? Now, anong klaseng church ito? Ha? Sabi ko kanina? Okay, anong klaseng church? Powerful? Maliwanag ba? Ano pa yung mga sabi ko? Great? Amen? Ano ba? Strong. Alright? But, hindi naman Christian, no? Okay, during that time, ang mga churches ay walang sariling lote. Nakikinig ka sa akin? Amen? Walang sariling building. Ano yung sabihin? Wala. Amen? Ang kanilang, sa tipon-tipon, mga bahay-bahay ng mga member. Nakikinig ka sa akin? Amen? Sabat karamihan ng kanilang mga members, mga ordinaryong tao. Maliwanag ba? Maliwanag ba? At idagdag pa rin ng kapatid, ano po? Okay? They are under what? Persecution. Maliwanag ba? Maliwanag ba? Inuusig sila. Okay? You see, pero sa kabila ng lahat, no? Okay? Sila po yung bantog. Pinag-uusapan at napabalita, no? Yung kanilang pong tinatawag na, yung kanilang tinatawag na, pagiging mga bagong nilalang. No? At ang Ebanghelyo Kristo ay talagang nakakarating sa iba-ibang lugar sa pamagitan ng church na ito. Anyway, kaya, ibig sabihin, no? Alright, para masabing ang sa church ay great, strong, powerful, ay hindi basihan yung magandang gusali. Hindi basihan na libo-libo ang tao. Hindi basihan, maliwanag ba? Maliwanag ba? Sapagkat ko ang basihan, parang sabihin, great. Di ba? Ano pa? Okay, powerful. Magagandang building ng Mormons sa iglesia. Are you with me? Amen? Malaking building, di ba? Mayaman, maraming pera. Okay? Nakalag cruiser ng pastor. Maliwanag ba? At paghapon, ano naman paghapon? So, nakalag cruiser sa hapon na yan. Tesla. A&W, grocery yun. Naka-BMW. Di ba? Ang mga member, ang save. Nakalag me. So, hindi pa siya, hindi ba? Okay, itong Diyos nito, no? Ang sabi ng Bible, verse number 9, ay nagkaroon sila ng mga true repentance. Verse number 9. Anong klase sila nagkakaroon? Verse number 9, they are what? They are what? They are idol. Number 9, verse number 9. They are what? Anong sinasamba nila dati? Idols. Pero nung makarating ang gospel ni Kristo sa kanila, ano nangyari? Naligtas. Tama? Nagkaroon ng mga true repentance. Dati, they worship and serve idols. Now, they what? Pinalikod ng idols to serve the living and true God. Amen? At ngayon sa naghihintay sa muling pagbalik na ating Panginoon sa Kristo. Okay. Strong and powerful church. Alright? Now, ngayong umaga, ay ibig ko na ating usapan yung practices ng isang powerful church. Alright? At sana baka sakali, no? Itong ika-31 taon natin na darating, ay kahit papaano, ay makalapit tayo kahit kaunti lang sa kanila. Ibalani? Amen? Kaya ilang ibig ko pa sa inyong umaga. The practices of a strong, powerful church. Let's pray, Lord.
Ako yung tulungan, Panginoon, sa paghatid ng iyong pong mga salita. Gamitin mo lamang ako, Panginoon. At muli kong idinadalangin ang mga anak mo, ang lahat ng narito ngayong umaga sa Diyos na ito. I pray, my Lord, makausap mo silang muli, mapakinggan nila muli na nangungusap ka sa kanila, at makagawa ka po sa kanilang mga buhay. Hinihingi ko ang pagkapalang mo ito na maging sagana po sa amin ngayong po umaga. Gamitin mo lang ako dahil sa pangalan po ng aming Panginoon Jesus. Amen. Alright. Yes, the practices, no, of a strong church. Alright? Ito yung mga inuugali nila. Okay? Kung bakit sila naging isang strong and powerful church. At sabi ko, di ba? At baka sakali, ay maabot natin kahit kakapiringgit yung naabot nila. Naliwanag ba? Arinig? Upang sa ganoon, no po, sa mata ng Panginoon Diyos, ay masabi tayo what? Strong and powerful church. Alright? Number one, the four practices or five practices of a powerful, strong church. No, chapter 5, verse 23 to 28. Makikita niyo po, no, ang yung kanilang mga practices. Chapter 5, 23 to 28. Alright, tanda po kayo? Verse number 22. Ready? Abstain from all appearance of evil. Verse 20. And the very God of peace. Nandiyan ba yan? And the very God of peace, what? Sanctify you wholly. And I pray God, your whole spirit and soul and body be preserved blameless unto the coming of our Lord Jesus Christ. Number one, okay, na makikita, na ibig ko makita niyo po, na po pinag-practice araw-araw is what? They live godly lives. Yes, the people, alright? Dito yung church nito, live godly lives. Alright? Nakatiyo sa Tagalog, bakit hindi yung majestic? Tagalog? Pakibasa ang lakas. At pakabanalin kayong lubos ng Diyos din ng kapayapaan. At ang inyong espiritu, ano ba? Kaluluwa, ano ba? Katawan ay ingatang buo na walang kapintasan sa pagparito ng ating Panginoong Jesucristo. You see? They live godly lives. Meron silang tinatawag na buhay na may kabangalan. Ibig sabihin, madalas nang mangyari na may mga churches na nasisira ang patotoo sapagkat may mga miyembro sila na masama ang buhay. Ibig sabihin, napupulaan, napipintasan, na huwag sanang mangyari sa atin po ito, mga kapatid. Amen? Ibig ko na ang Calvary, bago ang church, okay, bago dumating ang ating mga kahit kapilanggit, makaabot tayo sa naabot ng church dito. Amen? Amen? Let us live what? Godly lives. Alright? In order for the church to be strong, to be powerful, anong kailangan? The members must live what? Lakas? Godly lives. Alright? Okay. Now, how do people live godly lives? Paano ba ito mangyayari sa ating buhay? In verse 23, paligay niyo po. And the very God of peace, ang sumunod? Sanctify. Okay? Ginuhin ka po siya ng sanctify. Sanctify. Now, sanctify means what? Sanctify means what? That it involves separating oneself from sin. Alright? Ano siya sanctify? Pakalakas ka? It involves what? Separating oneself from sin. You see, yung tao lalayo sa kasalanan at sa makasanlibutan gawa to live a life dedicated, pakalakas, to God. Nakatingin po yun? Amen? Talagang tatalikod ka sa dati mong ginagawang masama. Maniwalag ba? At sa lahat ng mga makasanlibutan gawa, walang sugal, walang panloloko, walang panakal, walang adik, walang sigarilyo. Maniwalag ba? Walang alak.
pastor, nakita mong tumataya sa wedding, nakita mong naninigarilyo ako, umiinom na ng alak, nakikipagmurahan ako. Kasabihin ba, may kabalan sa buhay ko? Tama ba sa akin yun? Tama ba mali? Mali sa akin, na mali din sa'yo. Amen, you say? Amen? Amen? You see, sinasabi kong Kristiyano ako, ligtas ako. Diba? Kung nakita mo sa akin yun, hindi bagay, mali. So mali sa akin, mali din sa'yo. Sa mga pareho lamang tayo na Kristiyano tumanggap sa akin Panginoon sa Kristo. You see? Kaya the people must live godly lives. Alright? And in order to live godly lives, ano kailangan? Sanctification. Liwanag ba? Sanctification. Buhay na may kabanalan. Alright? Alam niyo siya, pag sinabing buhay na may kabanalan, hindi ibig sabihin na yung ibang parang kang pare. Hindi ka na humihiti, hindi ka na tumatawag. Naliwanag ba? Lagi ka na naman puro pray. Okay? Pero namamakula ka. Okay. Pag sabing ano sabi ng kabanalan? Okay? Separation from the world. Are you with me? And sin for God service. Naliwanag ba? Sapagkat hindi mangyayari na maihahandog mo ang buhay mo sa Diyos o hindi ka naman humihiwalay sa gawang masama. Maliwanag ba? Maliwanag ba? Lagi may hamon ang pastor na ba? Submit, surrender, dedicate your life to God. Pero, hindi mangyayari. Pero bago mangyayari, ano kaya muna? Separation. Lalayo ka sa lahat ng masamang gawain. Maliwanag ba? Maliwanag ba? At hindi ka mamumuhay to please the world, but to please God. Yun na ang duty mo ngayon. Dati nung araw, puro pagyabang ka, paghahambog ka, hindi mo maging famous sa mata ng tao. Pero sa tunay na Kristiyano, hindi mo hanggang na maging famous ka sa tao, hindi mo maging famous ka sa harap ng Diyos. Yun ang totoo nun yan. Amen, kasi hindi ka man-pleaser. Ang tao na hangad lagi ay mag-please ang tao, hindi mangyayari. May hirapan ka. Sapagkat hindi pare-pareho ang gusto ng tao sa iyo. Diba namin siya? Ang pagsikat ng usual, to please God. Magkaroon ka ng pamumuhay na yung layo usual, malugod ang Diyos. Naliwanag ba? Naliwanag ba? And hindi namin siya, hindi mahirap malugod ang Diyos. Hindi mahirap. Akala mo lang yan. Yun lang ang udyok ng Diyos sa'yo. Hindi mahirap. Mas mahirap mapis ang tao. Naliwanag ba? Ano? Mas mahirap mag isang tao. Amen. Ano sabi ng Lord in 1 John 5:3? My commandments are not grievous. Lahat ng utos ko, hindi naman mahirap. Naliwanag ba? Mahirap ba mag-church? Nakakapagod ba magpunta rito? Hindi naman eh. Nakapaligo ka pa nga, ano ba? Amen? Pogi ka pa, ganda-ganda ka pa, hindi ba? Amen? Mahirap mo mag-pray? Hindi naman eh. Humingi ka at ikaw ay ibigyan. Mahirap mo magbasa ng Bible? Hindi mahirap, tawag ka lang. Amen? Ang mag-church, mag-pray, magbasa ng Bible, sino nakikinabang? Ikaw ang nakikinabang. You see? Live godly lives. Kung tatalikod ka sa masamang gawa, sino nakikinabang? Hindi yun ang Diyos, ikaw nakikinabang. May maganda kang patotoo, hindi ba? Bakit di masabihan kang mga anak, kaya yung tao yun, magbait. Maliwanag ba? Hindi yung mga anak, lumayo kayo, halip yan. Lumalabas sa magulang yan, para sagot yan. At nakikinig ka sa akin. Right. Akin yung halip, animal kingdom. Amen. Anak, lumayo ka sa tao yan, animal yan, mas maganda din kasi. Amen guys na? Totoo naman talaga kung galing hayop yung lumalabas sa magulang mo. Amen. Tama, hindi ba? Pag kaming aso, pag lumaki, inaaway na inaaway na. You see, ano siya? Live godly lives. Okay? Itong Thessalonica
ng Thessalonians, mahirap na simbahan sila. Maliit na simbahan. But they are what? Strong and powerful. Amen? And they are what? Great. Maliwanag ba? Mag-great. They are great. Okay? Yung gospel ng Lord nakarating sa maraming bayan. At sila ang naging kasangkapan ng Panginoon. Amen? Amen? Na anong meron sila? Ano meron sila? Okay, sapagat maganda yung kanilang practices. Anong number one ng kanilang practices? They live what? They live godly lives. Alright? Nagawa nilang tumalikod sa kasalanan at sa mga makasalimutan gawa. Alright? You see? Kinakitaan talaga sila ng bagong buhay. Kaya sabi ko dito, di ba? True Christianity is a transformed people. Di ba? Okay? True Christians what? They transformed people. Mga taong binago. Maliwanag ba? Mga taong what? Binago. Okay, listen. Hindi nagbago, kundi binago. Nagbago kasi may bumago. Diba ganun? Listen. Hindi ikaw ang nagbabago ng sarili mo. Nagbago kasi may bumago sa'yo. Amen. Ang Diyos na tinanggap mo ang bumago sa'yo. Okay. How do people live that life? It involves separation. Alright? From sin and the world to live godly lives. Alright? And in verse 24, tingin po na, verse 24, tapos sabi tayo. 5:24. Ayun, kanina mo? Okay, 24, faithful is He that calleth you, who also will do it. Kita mo? Nakikisa ko yan? Do it. Yung Diyos na nagligtas, yung Diyos na tumawag, siya rin ang gagawa sa'yo. Ano yan? Siya ang magbabago sa'yo. Hindi ikaw. Siya ang magbabago sa'yo. Who will do it? Ano ba? Dapat siya, kapatid. Okay? Kaya nga, this process, of transformation is performed by God. Ano yung iba niyo sir? This process what? Performed by God. Ano ba? Yung pagbabago is what? Diyos ang gumagawa sa taong tumanggap sa Kanya. Amen? Aba, kung yung pagbabago, ikaw ang gumawa, ikaw yung nag-effort, babalik ka. Babalik ka. Pagbalik mo, mas masama po sa dati. Paliwanag ba? Paliwanag ba? Hindi ba yun yung parable sa 2 Peter? Yung para kang asong sumukan, nung walang makain, binalikan yung suka? Para kang baboy na pinaliguan at pinabaguhan ng Sara, ano ba? YSL, ano ba yung gusto pagbago? Eternity. Diba? Paliwanag ba? Paliwanag mo? Jobak? Or Joba? Tama? Meron pang laso nung pinakawalan sa loob ni baboy ulit. Sa pusawi ulit. Kasi bago yun eh. Paliwanag ba? Bakit yung aso kumain ng suka? Aso kasi. Yung paalam eh, but listen carefully, ang tunay pong naligtas, hindi ikinumpara ni Kristo sa baboy o aso. Saan? John 10:27, my sheep hear my voice and I know them. Dinirinig ng aking tupa ang aking tinig at sila'y aking nakikilala. Okay? So this process of transformation is what? Performed by God. Amen? Kaya nga, kung tunay kang ligtas, hindi mahirap magbago sa iyo. Sabagat may Diyos na babago sa iyo. Amen? Sa mga kaibigan natin, ang kailangan ng iswat, tanggapin mo siya ng tigapagligtas. Amen? Hayaan mo siyang manahan sa iyong puso. Ang ating Panginoon sa Kristo. Okay? Secondly, kaya nga, the people live godly lives.
Kaya yung church is what? Powerful. Amen? Powerful, di ba? Maganda yung testimony ng mga members. Ayun yung isa? Maganda yung testimony ng mga members. Di ba? Okay, talagang tumalikod sa masama. Mga dating salbahe, mga dating walang hiya, mga dating maganda, kung ngayon, bago na. Amen? Mga dating palabo na ngayon, they preach Christ. Di ba? At naging magandang halimbawa sila sa bawat bayan. Meron silang magandang pagto. Ilan nakita ko? Doon sa chapter 1. Chapter 1. Okay, verse number 8. For from you sounded the word of the Lord, not only in Macedonia, and okay, but also in every place. Your faith to God's word is spread abroad, so that we need not to speak anything. Can you imagine? Nung nakapunta si Pablo sa lugar, hindi na siya nag-preach, bakit nakarinig na silang lahat? Diba? O, amen? At sa verse number 9, ano sabi na sa verse number 9 ng mga tao? Sila rin ang nakapagsabi sa akin, what manner of entering in we had unto you, how you turn to God from idols to serve the living and true God. Yes, the people live godly lives. Okay, secondly, that is verse 25. Chapter 5 and then 25. Andiyan kayo? Alright. Ready na, brethren? Lakas. Pray for us. Sabi ni Pablo, ang sabi ni Pablo, sa mga taga-Thessalonica, pagkakas, mga kapatid, oh, pray for me. Pray for us. Pray for me, tsaka mga kasama ko. Okay? Pangalawa, na ibig ko magkaroon ng practice nitong church nito, kung bakit sila ay powerful, strong preachers. Pangalawa is what? They pray for their spiritual leaders. Ano yung pangalawa? Na kanyang ugali. Ha? Ano yung kanyang ugali pangalawa? Pangalawa? Yes, the people what? Yes, ipinagpe-pray nila. Yung mga namumuno sa kanila. Yung mga Sunday school teachers. Nakikinig ka sa akin? Bakit nakikinig kayo? Yung mga Sunday school teachers, yung mga choir leaders, yung mga preachers, and especially the pastor and his family. Kapatid, walang nagiging strong and powerful church kung hindi sila marunong manalangin para sa pastor at pamilya nito. Okay? Walang nagiging powerful and strong church kung hindi sila nagpe-pray para sa mga teachers nila at mga missionero nila. Nakikinig ka sa akin? Amen? Yes. Okay. One particular area in which the member of a church is to pray is for what? For the leaders. Especially lakas. Oh, kanyo? Okay. Anong pakay sa ni Pablo? Anong pakay sa ni Pablo? Isipin mo ulit. Si Pablo yan. Ako, hindi si Pablo. Amen? Si Pablo. Ilang aklat sa bagong tipan ang ginamit ng Diyos na masulat para sa kanina? 40? 40. Ay, sumukot ng mga nag-aaral sa Bible school. Tama, di ba? 14. Siya ang ginamit ng Lord para masulat. Pero sa kabila ng pagiging apostol Pablo niya, kailangan niya, humihiling siya. Mga kapatid, pray for me. Maliwanag ba? Kung si Pablo, okay, alam niya, kailangan niya ng panalangin ng mga tao ito. Sino ako para hindi makailangan? Kailangan ko rin. Kailangan din nila Brother Boyen. Diba? Nila Sister Bilan. Ng mga teachers doon. Kailangan nila. Are you with me? Kailangan nila ng mga preachers natin sa lumban. Diba? Sa Angeles, sa Taguig, kailangan nila ng panalangin natin. You see? Prayer members are essential. Maliwanag ba? To a powerful church. Okay. You see, yung araw-araw natin pinupuntahan, araw-araw natin ginagawa. Tingnan po. Okay. Now, ano
ng kanyang prayer request, makikita nyo rin sa ilang mga episode na sinulat niya. For example, Romans 15, tingin po. Makita niyo po yung substance ng kanyang prayer request. Romans 15 and verse number 30 to 31. Alright, ano yung kanyang hinihiling sa mga miyembro na ipag-pray para sa kanya? 15, 30 to 31. Andiyan na kayo? Okay, ready? Now, I beseech you, brethren, for the Lord, Jesus Christ's sake, and for the love of the Spirit, that you strive together with me in your prayers to God for me. Alin po yan? Talagang naglalag po siya. Pagsikapan nyo. Ngayon, ipinamamali ko. Nakita mo yan? Tapos mo? Yung construction ng salita, anong klaseng salita? Nakikiusap. Paliwanag ba? Nakikiusap ako sa inyo. Mga kapatid, na alang-alang sa Panginoon natin Jesucristo at sa pag-ibig ng Espiritu na kayo'y magsikap na kasama ko sa inyong mga panalangin sa Diyos tungkol sa akin. Dito niyo po yan? O sa 31. Anong Pablo? Paano? Anong ipapipray namin para sa iyo? Inang tanong nila. Ano sabi ni Pablo? Upang ako'y maligtas sa mga hindi mananampalataya sa Judea at ng aking mahagi sa Jerusalem ay maging kalugod-lugod sa mga banal. Hindi ba? 32. Meron naman 32? In 32, tayo lahat. That I may come unto you with joy by the will of God, and may with you be refreshed. You see, Misha? You see? Kaya, yes, the people pray for their spiritual leaders. In Colossians chapter 4, verse number 2 to number 3. Napansin po yung kanyang prayer, yung kanyang kaligtasan sa kapahamakan. Maliwanag ba? At yung kanyang dadalhin doon sa Jerusalem ay maging katanggap-tanggap sa mga taong dadalhin niya. Nakita po yun? Okay. Tayo na lahat. Colossians chapter 4 and verse number 2 to number 3. Kaya manatili kayong palagi sa pananalangin na kayo'y magpuyat na may pagpapasalamat. Number 3, na tuloy idalangin din ninyo kami na buksan sa amin ng Diyos ang pinto sa salita upang aming salitain ang hiwaga ni Kristo dahil dito may mga talikala ako. You see, may isang prayer sa kanyang ministeryo na kanyang ipapangaral, ituturo. Okay? You see, kaya Christian, no? Kung si Pablo'y humihiling ng panalangin, maging sa kanyang mapasama, ganoon din tayo sa panahon natin ito ngayon. Kailangan natin magdalanginan sa isa't isa. Amen, Christian? Amen? Kaya ito yung practices ng isang powerful church. Okay? The people lead God lives, and the people pray for their spiritual leaders. Amen, Christian? Amen? Now, parating yung ating family ka, parating yung ating church anniversary sa 31. Akala niyo ba hindi ako nag-iintindi na? Akala niyo ba hindi ako nag-iisip? Okay. Kaya kailangan ko ng prayer ng bawat isa. Amen? Kailangan ko ng prayer na maabot natin yung ating goal na yun. Kailangan ko yung prayer nyo na lahat ng member natin talaga i-bless ng Lord at magsikap makarating
sa mahalagang event na yun na darating. Alright? Tatlong bagay na practices ng powerful church. Number 3. Notice verse number 26. Okay, ano yung number 1? They live what? Lakas? God delights. And number 2, they pray for their what? Spiritual leaders. Alright? Kaya nga upang ang Calvary ay maging great church, powerful church in the center, anong kailangan? Ang mga tao namumuhay na may kabanalan. Pangalawa, ang mga tao, ang mga membro, nananalangin para sa pastor, nananalangin para sa kanyang pamilya, nananalangin para sa lahat ng leaders ng ating church. Ha? Okay, pangatlong bagay. That is verse number 26. Alright, kanila kayo? 26, ready? Tayo lahat. Greet all the brethren with unholy kiss. Okay? So they live godly lives. They pray for the pastors and the leaders. Number is what? The people are what? Lahat ang mga miyembro are what? They are what? Affectionate towards one another. Okay? They are affectionate. They are friendly sa bawat isa. Kita niyo? And I just said, greet all. Maliwanag ba? Greet. Sa iyo ba? Sa Bible nyo, greet all. Maliwanag? Walang pinipili. Greet all. You follow me? All the brethren. Okay? With what? Holy kiss. Okay? Now, yun ang kultura ng araw. Diba? Ang katumbas din ito ng Holy Kiss what? Nagkakamayan sila. Kasi niliwanag, baka may maghalitan kayo eh. Beso-beso, di ba? Siyempre, meron yung may magkala, yung crush ko, abang yung crush ko. Sabi ni Pastor eh. So, ang pangatlong practices ng isang powerful church is that they are what? They are affectionate, they are friendly sa bawat isa. Amen? Again ha? Toward one another. Now, tandaan nito, tanongin po, no? Okay, yung formation nung tinatawag na cliques, ano yung cliques? Amen. Cliques can be the death of a congregation. Amen. Ganito ba yan? Tawag siya, cliques can be the death of a congregation. Ano yung cliques? Tatawag ako ng tatlo. At yung makakasagot, meron siyang gift check mula sa Starbucks. Kahapon, 200 lang, ito ng 500. Ay, hindi namin isa ito. Wala, nasa Singapore. Ano yung cliques? Yung cliques, ito yung grupo-grupo sa church. Okay? Yung grupo-grupo, yun talagang sila lang, walang pwedeng pumasok. Amen. Pakikinig kayo? Pakikinig kayo? Yung grupo lang nila. Alright? At sila lagi yung magkakasama, araw at gabi, maging sa church. That's right. Follow me? Alin na sila? Ang malungkot, hindi welcome yung iba. Okay? Isang pangit din sa church. Maliwanag ba? Maliwanag ba? At pag di mga namumuno doon, ang mangyayari, kung merong 4-5 cliques sa Calvary, lumalabas, may 5 church sa loob ng Calvary. Amen. Hindi pwede yun. Lakas, cliques, can be what? The death of a congregation. Nagpapahina yun. Nagiging malamig. Nakukwens ang Spirit of God kapag ganong cliques sa church. Sapagat pag hindi naingat, it cause what? Division. And sisig or away-away. Para bang isang university, may tao gama, tao mata, at tao ibeta sa loob. Hindi pwede yun sa church. Amen? Alin sila ba? Alin yun.
Itong Thessalonian Church ay powerful. They are strong. Bakit? Because what? Because of pantay-pantay sila eh. Di ba naman, sinabi kumikilos na isang pamilya. Isang pamilya. Alright? They are affectionate. The word affectionate sa Tagalog is what? Magiliw. Anong affection sa Tagalog? Yes, bayang magiliw. Amen? Ano ba ito? Affectionate. Okay? Parang bang ito yung bang, iba-iba, hindi lang siya, kamusta ka? Kailan ang kasal mo? Ayun ko lang ba? Diba? Mariel! Ang ina, may Mariel dito, may Mariel saan, may Mariel dito, may Mariel kanya. Diba? Yung bang talagang pag kinamin, nakatingin ka pa, tapos, kamusta? Ang payat mo nga. Ang ganun, di ba? Di ba, Luisa? O, kamusta yung nanay mo? Magaling na ba? Nakikinig ka sa akin? Nakikinig ka? Affectionate. Naliwanag ba? Alam mo may sakit yung kanya, ay kamakailat yun, kamusta mo ba? Naliwanag ulit? Gising ulit. Ito ang mahalagang nakikita sa Calvary. Di ba alam At ang pumapatay lamang dito is what? Lakas nyo, isa ito what? Greeks. Grupo sa loob ng church. At pag hindi ko maingat, ang mangyayari, kaaway natin yung kabilang grupo, aabangan sila sa labas. Nag-aabot sa Starbucks, hindi nagkakibuan. Samantalang nakakasama sa church. Tingin-tingin baka magpalibre. Hindi naman nagkapalibre. Amen? Amen tayo pumasok doon. Nagtanong na sa labas, papasok. Magkira sila. Nakita tayo. Bakit, di ba? Hindi ganun ang pamilya. Cliques can be what? Death of a congregation. Okay? Now, ang Calvary, upang maging powerful, strong, anong kailangan? Affectionate toward one another. Listen mo God's people need to be affectionate. Liwanag ba? Walang partiality. Amen? Greet all the members. Greet all the brethren. Amen, Christian? Amen? Without what? No? Walang pinipili. Amen? Kakamayin ko ito siya, hindi ko kakamayin. No, kamayin mo lahat. Pag hindi ka makalapit, kamayin mo lang. Kamusta ka na? Hindi ako makalapit yan eh. Paliwanag ba? Pupunta ako sa inyo kakain. Amen ba siya? Tandaan ko dito, binanggit ko last Wednesday. Friendliness is essential to the church. Pakibasa ka ba na kas? Alright, mahalaga po yan. Ano ang sabi ng ating talata? Greet all. Greet? Sino? All. Lahat. Okay? To greet all is an extending friendly greetings to others. Okay? Alright. To greet all, yung sabi greet all is an extending friendly greeting to others. Alright? Means spreading and compassing. Liwanag ba? Ibig sabihin, okay, wala kang kinamayan mo siya, binati mo siya, nakangiti ka, at yung nasa kabila, hindi ka bakit kinamay mo rin. Kamusta ka? Amen, lahat. Liwanag ba? And compassing, spreading. Wala kang pinipili. Bakit? Sapagkat ang layunin mo ay magkaroon ka ng strong church. Amen? Hindi mo ibig maglamang, mapagkamalang may pinipili ka. Lahat yan, mahal ko.
yung hinala. Amen? Pero hindi ko makapal ang buhok ko eh. Diba? Kayo dahilan. Bakit ako nagkaganito? Pero lang. Open na po. Yung mas makapal ang buhok ng tatay ko kaysa akin. It is critical for the church to be friendly. Amen? Importante yan. Okay. Pero totoo ito. Binanggit ko, no? Anong tawag doon? Inaral ng iba, ng marami, no? Yung malaking porsyento ng bumabalik na bisita sa church. Okay? Ang iba, kaunti lang bumabalik dahil sa magaling pagtuturo, mahusay preaching, kaunti. Okay? At iba rin, tingnan, bumabalik ba sila kasi maganda yung simbahan? Kaunti rin. Alam nyo, ang pinakamalaking porsyento na mga nakabisita at bumabalik ay mga taong nakatagpo ng kaibigan sa loob ng church. Believe me, Christian. Believe me. Okay? Kaya readiness is essential. Amen? To the church. Alright? Itong Thessalonian church is strong. Okay, strong church. Powerful church. Bakit they are affectionate towards one another. They are what? They are friendly. They are friendly. Are you with me? Now, being a friendly church means you are not only welcoming church. No, hindi lang yung wini-welcome ang tao. Hindi lang yun eh. Kinakamusta, hindi lang yun eh. But you are also a church that becomes friends with each other. Naliwanag ba? Yung hanggang maaari, hindi mo lang siya kinamusta ka. Taga saan ka? Naliwanag ba? Kamusta ka, taga saan ka? Paano ka nakapunta rito? Sino naghiya siya? Hindi naman gano'n. Kamusta ka? Sino ba't nandito ka? Sino nag-ibig sa'yo? Hindi na patulog po ako. Nagtakot pulis sa'yo. Bumiti ka na, kamusta ka? Hindi ka kasama ka pa rin. Kasama ka? Buti. Ganun na po doon ba? May mga kamag-anak ako doon. Nakikinig ka sa akin? Dagdag ko, And friendliness starts with you. Pakalakas nga, buti, sa likod. Okay, it starts with you. Anong sabi ng Kawikaan 18:24? A man that had friends must show himself friendly. Amen? Kaya kung ikaw yung Kristiyano na ang church namin hindi friendly, mga suplado, nahiya ka. Kaya hindi friendly ang suplado church kasi hindi ka friendly at ikaw yung suplado. Lahat ng pula mo sa church mo, reflection mo. Ang dami yun. Reflection mo yun. Maliwanag na. Kaya huwag ka na magsasalita ng sa church mo. Maliwanag na. Right. Okay. Because friendliness starts with you. Amen? And showing yourself friendly means that you go to shake hands with others. Amen? Huwag kang maghintay na lapitan ka. Tumayo ka, ikaw ang lumapit sa lahat. Amen? Ito yung practices ng strong church. At ito yung practices ng Thessalonian church. They live godly lives. They pray for one another.
especially their pastor, and they are what? They are friendly, they are affectionate, magiliw sila sa bawat isa. Amen? They greet all the brethren. Okay? They greet all the brethren. Okay? Nang merong init, maliwanag ba? Merong init, may tamis, genuine concern sa bawat kapatid. Okay? Pang-apat na bagay. Okay? Verse 27. Nakatayin po. Yung 23, they live godly lives. 25, they pray for their leaders. Sa verse 26, they are what? Affectionate. Now, verse number 27. Nandila kayo? Sabi ni Pablo sa mga taga-Thessalonica, I charge you. Nandila kayo? I charge you by the Lord that this epistle be read unto all the holy brethren. Ginuhita ko dito sa Bible sa church at yung epistle. Sabi niya, this epistle. Alam niyo kung ano binato? Ano yung this na yan? Ano yung this epistle na yan? Alam niyo kung ano yun? Yan ating binabasa. Yan unang Thessalonica ang binabanggit niya. Nakalipa ako? Sabi niya, pagkabasa niyo nito, pagkabasa niyo itong First Thessalonians, ipadali niyo naman sa ilang kapatid para basahin din nila. Nakikinig kayo? Yeah. Alam ni Pablo na yung kanyang sinulat ay hindi niya salita. Paliwanag? Ito yung salita ng Diyos na ibinigay sa kanya. Kaya ibig niya, pagkabasa niyo ito, pagkabasa niyo, ano sabi niya? Ipapasa niyo sa lahat ng kapatiran. Alam ba? Sapagkat alam niya, yung kanyang sinulat bahagi ng Bible. Maliwanag sa atin? Ano yung this epistle na kanyang binabanggit? Ano yun? Ito yung verse Thessalonians na binabasa natin ngayon. Alright? Kaya ika-apat, no, na practices ng isang strong ritual, the people love their Bible. Pakalakas nga? The people love what? The Bible or the Word of God. Okay? No churches, no congregation can be what it should be apart from a delight study of the Word of God. Okay? Walang paglago, walang pagtibay, kung ang mga miyembro naman ay hindi nag-aaral ng salita ng Diyos. Alright? Listen Christian, bawat member, no, ay mahalaga. Meron siyang sariling pagsisikap at pag-aaral ng salita ng Diyos. Maliwanag ba? Maliwanag ba? Maliwanag ba? Kasi, huwag mangyari na ang Biblia mo, dito mo lang nabubuklat sa church. Huwag! Hindi dapat gano'n. Okay? Huwag kang umasa lamang sa preaching ko. Nakikinig niyo sa akin? Amen? Nung bata kang maliit, 1 taon, 2 taon, hindi ka makakain sa sarili mo. Tama ba? Tama ba? Tama ba? Sinusubuan ka nung bata ka. Maliwanag ba? Bakit pilit? Ngayon ba sinusubuan ka pa rin? Hindi na. Tama? Ikaw sinusubuan ka ba namin mo? Hindi na. Bakit? Kasi malaki ka na. Nakikinig ka sa akin? Amen, isa? So, ganun din, kapatid. Okay? Mahalaga din, marunong ka na kumain sa sarili mo. Amen? Hindi ka lang nagkakasa sa Bible preaching ng pastor, kundi meron kang sariling pag-aaral mo. Maliwanag ba? At gagawin mo yan kung ikaw ay Kristiyano na may pag-ibig sa salita ng Diyos at meron kang hangat na ang Calvary ay maging strong church sa harap ng Panginoon. Amen? So the people love the Word of God. They love the Word of God.
Ano sabi Pablo? I charge you. Kaya, ano sa tagap yung charge? Charge. Inuutusan mo kayo. Tama ba ako? Balik ko na? I charge you. I command you. Amen? Hindi lang charge. I charge you by what? Kita mo? Ginamit niya pa ang salita ng Lord. Ang ibig sabihin, seryoso siya sa kanyang sinasabi. I charge you, alang-alang sa pangalan ng ating Panginoon, that this epistle be read unto all the holy brethren. Okay? Patay ka po sumunod, ha? Yes, ibabasa sa lahat. Okay? Nagpapakita ng kanyang kaseryosohan. So Paul wanted his readers, the members, to understand the instruction of the Word of God na mahalaga ito sa kanila. Alright? Ulitin ko ito po na malaking benepisyo sa bawat Kristiyano na meron siyang pag-ibig sa salita ng Diyos. Maliwanag ba? Maliwanag ba? Pag may pag-ibig ka sa Word of God, babasahin mo yan. Tama? Tama? Babasahin mo yan. Okay? And then, yun naman yung Christian, no, ang pag-ulad, ang paglago, pagtibay ng pananampalataya, no, ay nanggagaling sa salita ng Diyos. Amen, Christian? Amen? Amen? Sabi ko na, the blood of Christ is enough para malinis ka sa iyong kasalanan. Tama? But only the Word of God gives you assurance na ikaw ay sa langit pupunta. Nakikinig ka sa akin? Nakikinig ka? Listen na, tanging ang Biblia lamang ang makapagsasabi sa iyong tiyak, ang tiyak na sa langit ka pupunta. Hindi yung damdamin mo. Ulitin ko. Okay? Hindi basihan ang feelings kung safe ka o hindi. Hindi basihan. Bagkus dadayan kang damdamin mo. Maliwanag ba? Ang Biblia lamang ang makakapagsabi tiyak ang langit ang puntahan mo. Amen? 1 John 5:11-12, this is the record that God hath given to us eternal life. And this life is in His Son. He that hath the Son hath life. Bakit alam mo ako'y ligtas? Bakit ko alam na ako'y sa heaven pupunta? Bakit ko alam na ako'y may buhay na walang sa bakit sinabi ng Bible? Sa version 5:11-13. Maliwanag ba? 1984, tumanggap ako sa Panginoon Kristo. Okay? Mula noon, wala akong doubt na ako'y saved. Bakit alam mo ako'y saved? Sapagkat alam ko, anak na ako ng Diyos. Bakit mo nalaman anak ka ng Diyos? Sapagkat sabi ng John 1:12, but as many as received Him, to them gave Him power to become the sons of God, even to them that believe on His name. Ayaw, sabi ko, nung tanungin ako ng Pastor Matius, okay, Brad, bakit mo nasabing tiyak mo ng langit ka pupunta? Ang sagot ko, 1985 yun. Sagot ko sa kanya. Kasi po, sir, di ba sabi ko ng Bible sa Juan 1:12, Tagalog pa yung Bible ko na eh. Di ba sabi ko ng Bible, datapwat ang lahat na sa kanya ay nagsitanggap, ay pinagkalooban niya sila ng karapatang maging mga anak ng Diyos sa makatidyog na ng palataya sa kanyang pangalan. Sabi, ay, ligtas ka nga. Sabi ko, salamat po, anak ko po yan. Ayaw siya ulit. Now, what to do with your Bible? What to do with your Bible? Okay? This Christian, ito yung practices ng strong church. Okay? They love their Bible. Maliwanag ba? Maliwanag ba? Ngayon, may Bible ka, tama? May Bible ka dyan. Now, what to do with your Bible? Upang yung church natin ay maging strong, powerful, great sa harap ng Lord. Okay? Anong dapat mong gawin?
gagawin dyan? Tandaan ko, i-lista po dyan. No? Ano yung dapat mong ginagawa sa Bible? I-lista po dyan. Okay? Pwede mong isulat na sa likod ng Bible. Ganyan yung Bible ko. Hindi sa akin. Nakatibad mo lang. Toolbox mo to rin. Kasi, sinusulat ko yan. Kaya ang panik pa sabihin na tatlong information, wala ba kapag ano? Iba na mag-preach kasi may mga notes dito eh. Kaya gusto ko sana, ang Bible lang dito rin. Amen? Baka yung Bible mo, bawang pa rin. Susunod ko rin ba? Baka kayo, sa harap o sa likod. Now, what to do with your Bible? Alright. Number 1, you must read it. Okay? Number 2, you must read it. Number 3, you must heed it. Dapat yun po? Okay? Ano ang dapat mong gawin sa Bible? Number 1, you must what? Alright. You must read it. Matthew 4:4, man shall not live by bread alone, but by every word that proceeded out of the mouth of God. You must read your Bible like your daily food. Naintindihan po ako? Amen? You must read. Mahalagang kailanganin mo yun. Katulad ng pagkain mo sa araw-araw. Maliwanag ba? Maliwanag ba? Naiintindihan niyo ba bakit ikinumpara sa sinabi ng Bible? Para makita mong kailangan mo ang Bible mo kung paano kailangan mong kumakain ka araw-araw. Maliwanag ba? Hindi lamang sa tinapay, nabubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang lumalabas sa bibig ng Diyos. Kaya habang binabasa mo ang Bible mo, para kumakain din ang iyong kaluluwa. Maliwanag ba? At yung mga salita na iyong binabasa, alam mo ba na yan ang galing sa bibig ng Diyos? Habang binabasa mo ang Bible mo, kinakausap ka ng Diyos. Alam mo ba yan? Amen? Amen? Hindi na para kausapin ka ng Diyos sa panaginip o pangitan. Wala na yun, tapos na yun. The Bible is the complete revelation of God to man. Yung karagdagang salita, pagdating na niya. Pero habang hindi pa dumating ang Kristo, walang mensahe ipapaul siya sa iyo nang wala sa Bible. Naliwanag natin yan? So what to do with your Bible? You must what? You must read it. Okay? Like your what? Daily food. Ano yung pangalawa? Read it. You must read it. Kailangan mong basahin yan. Alright? Upang meron tayong strong, powerful church. You must read the Bible. Isaiah 34:16. Basahin natin po ito. Sabi ko kanina, siguro nag-base lang itong preaching ko kasi ay marami na ako nasabi rito, kapareho eh. Okay, dyan na kayo? 34:16, okay. Yung iba, basahin yung pustakan. Ano sabi sa King James? King James, dyan na kayo? Seek ye out the book of the Lord. Ano yan? Nakabili mo yan? Nasa ng Bible dyan. Anong tawag sa Bible dyan? Book of the Lord. And then what? Read. Tignan mo? Anong command? Read. Inyong saligsigin sa aklat ng Panginoon at inyong basahin. Kahit isa sa mga ito ay hindi magkukulang. Tignan mo? The Bible is the complete revelation of God to man. Walang pagkukulang dyan. Okay? You must read it. Nakikinig kayo? Amen? And when you read your Bible, you read it to satisfy your spiritual
spiritual need. Maliwanag ba? Maliwanag ba? Amen, listen? Ay, number one, you must what? Number one, you must what? Need it like your what? Okay. Ano ibig sabihin ng salita kong when you are hungry, you will eat until you satisfied. Pag gutom ka iba, at ayun ang pagkain, gutom ka na, gutom ka. Siguro dapat hindi ka nag-almusal, tapos alas 2 na, kakain ka, no? Gutom ka na, di ba? Gutom ka. Kasi hindi ka nag-almusal, tapos anong oras na, lerapin. Oh, ayun ang pagkain. Amen? Pinakbet. Tapos, pritong bisugo na daing, suka na, ano yung suka masarap? Wala kayo. Okay, check. Si Minit, ketchup yun eh. Dalawang subo ka lang eh, di ba? Kakain ka hanggang masatisfied ka. Nakikinig yun. Ganun din sa Bible. Read your Bible hanggang masatisfied ka. Kaya, nung ba hindi ko in-encourage na gumamit ka ng daily bread kasi pag daily bread ka, lilimitahan ka. Amen? Read your Bible hanggang ikaw ay masatisfied. Tulad ng gutom ka sa pagkain. Then, panguna is what? Eat it. Read it. Need it. Pangatlo, eat it. Eat it. Okay? Sabi ng James chapter 1:22, be ye doer of the word, not hearers only. Heed it. Ano sabihin ko? Live by it. Do what it says. Amen? Heed it. Means what? Lakas. Live by it. And what? Gawin mo yung sinasabi nito. Amen, Christian? Are you saying that? Kaya itong Thessalonian church ay strong and powerful. Because of what? The people love the Word of God. Nang nag-uusap tayo ng ganito, sa pag-ibig ko, ang mga member ng Calvary, they love the book. They love the Bible. They love the Word of God. Kailangan mo ito. Kailangan mo ito. And panghuli, na practices ng strong church, verse 28. Verse 28. Nasusunod niyo po? Amen? Verse 28. Andiyan na kayo? Okay. Ready? Basa. The grace of our Lord Jesus Christ be with you. Amen. Binigay na mo yung grace. Sapagkat ikalimang kaugalian ng isang strong church na gaya po ng Thessalonians, they humbly accepting the grace of God sa kanilang pong buhay. Yes, the people, ito mga tao ito, sa Thessalonian church, okay, they humbly accept the grace of God sa buhay po nila. Amen, Christian? Are you listening? Amen? No, listen to that. Okay, yes. We are saved by grace. Amen ba? Amen ba? Tayo ay naligas sa biyaya. Amen? Sa biyaya, alam mo ng Diyos. For by grace are you saved through faith. Amen? And that not of yourself. It is the gift of God, hindi sa gawa para hindi ka makapagyaman. Maliwanag ba? Walang taong naligtas at maliligtas sa pamamagitan ng gawa. Wala. Ang kaligtasan ay what? Biyaya lamang ng Diyos, makakamtan sa pamamagitan ng pananampalataya.
Amen? Sa ginawa ni Kristo sa krus ng Kalbaryo. Liwanag, siya ang namatay para sa ating kasalanan at siya nabuhay muli upang ang sino man na sa Kanya'y sumampalataya, amen, ay hindi mapahama kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Maliwanag ba? Biyaya yun ng Diyos. Maliwanag ba? Hindi ka pupunta ng langit sa pagkabait ka. Pupunta ka ng langit sa dalawa, sa grace, biyaya ng Diyos. Sapagat ginagawa ko yung kanyang anak na si Kristo. Amen? Na tagapagligtas. Maliwanag ba? Ngayong ligtas ka na. Maliwanag, nakikinig kayo? Kailangan mo pa rin ang kanyang biyaya para makabumuhay ka bilang isang tunay na Kristiyano. Alright? We are saved by grace through faith, and the grace of God enable us to continue in the Christian life. Amen, Christian? Amen? Amen? Nakakapag-preach ako, nakakapag-pastor ako, hindi sa pagkat nakapag-aral ako, wala akong galing. Lahat ng ito ay biyaya rin ng Diyos sa akin. Even Apostle Paul na nagsabi, in 1 Corinthians chapter 15, verse number 9, sabi ni Pablo, I am the least of the apostles. Hindi nga ako karapat-dapat tawagin apostol sapagkat inuusi ko ang church. Tama siya, tama sa Pablo. Hindi ako karapat-dapat Kasi ako'y naging kaaway ng church. Kaaway ng aming Panginoon Kristo. Okay? But verse number 10, sabi Pablo, But by the grace of God, I am, what I am, dadakwa sa pamamagitan ng biyaya ng Diyos. Ako nga'y ako. At ang kanyang biyaya na ibinigay sa akin ay hindi nawawala ng kabuluhan. Bagkus ako'y malabis na nagpagal kaysa kanilang lahat. Bagamat hindi ako, kundi ang biyaya ng Diyos na sumasa akin. Liwanag? Brother Arnie, nakapag-preach ako dahil sa biyaya ng Diyos. Amen. Amen? Brother Alfred, nagawa ko mo nito, biyaya i-grace na sumasa akin. Amen. Amen po ba't magawa ko ito? Amen? Pinakikigin ako, biyaya din ng Diyos. Amen? Wala akong may pagmamalaki. Alam mo rin? Yung mga nagsiyawig dito, na-bless tayo. Maliwanag ba? Biyaya yun ng Panginoon. Nagawa nila, biyaya din ng Diyos. Sister Saysay. Okay na, di ba? Hindi naman ako i-deliver. Tama? Dahil sa meaning ng awitin. Maliwanag. Na-deliver po rin by the grace of God. You see? Okay. Now, ito'y great church because they have the accepting na lahat na ito'y biyaya ng Panginoon. Amen, Christian? Amen? Sino mag-aakala na yung preacher natin ngayon sa Aquiles magagawa yun? Father Oscar, asa si Jennifer? Sa Jennifer? Okay. Kung babalikan din nakaraan, di ba wala yung si Boyong naroon na yun? Nag-preach, sabi kasi nakita na kami sa vulcanizing. Di ba? Niloloko yata ako ng tao. Nung Wednesday, wala yung ating mag-preacher dito. Inaway, sa bakit may nag-request na church sa Cavite na mag-preach siya doon. Amen. Ay, di ba ganda? Amen? Lahat yun iba mag-grace of God. Amen? Di ba mo nakikita magkano ang love gift? Commission. Is it
lumabas ka, yung anak mo, nagpis pa sa Cavite. Amen? Hindi magkatagal kung magtitino yung isa rito. Kung hindi ito, naglolo ko, baka ito yung mahimitahan din sa Singapore. Ano, sabi ko, huwag muna ang pag-ibig, ha? Hindi ka pa nakakalahating tao sa first day, maliligo ka agad. So lahat ito yung mga biyaya ng Diyos sa atin. Kung Kristiyan, makatanggap ka man ng maraming pagpapala, palaguin mo ng Diyos ang kabuhay mo. Nakikita mo ba kayo? Gusto ba? Palaguin mo ng Diyos ang kabuhay mo, payamanin ka pa ba ng Diyos ng maraming kayamanan? Pagkiwala ka ng malaking mga pag-aari sa buhay, hindi dahil sa ikaw ay ikaw. Lahat ng iyan ay hindi natin deserve pare-pareho. Lahat ng ating nakatanggap ay is because of what? The grace of God. Amen? Biyaya ng Diyos dahil sa ating Panginoong Yesu Cristo. Amen? At bibigyan ka pa. Anong kailangan nila? Humbly acceptance. In the book of James, chapter 4, and verse number 6, but He giveth more grace. Alright? At siya nagbibigay ng lalo pang biyaya. Kaya kanyang sinasabi, itinatakwil ng Diyos ang nagmamataas, but He giveth what? Grace. Nagbibigay siya ng biyaya sa mga nagpapakababa. Amen? Lagi natin sabihin, Lord, hindi ko deserve, pero salamat sa biyaya mong sagana sa akin araw-araw. Amen? We need God, Christian. We need the blessing and the grace of God sa buhay natin at sa church nito. Amen? Nais ko ng isang strong, powerful, great church. Hindi sa harap ng tao, kundi sa harap ng ating Panginoon. Amen? At kahit kapiraso man lang, bago naman ang ating Kristo, maabot natin kahit kakunti na. Amen? Anong kailangan lang? Number 1, let us live one. Mabuhay tayo ng may kabanan. Ano yung pangalawang kailangan? Pray for me. Amen? Pray for one another. Pray sa ating mga leaders na yan. Amen? Ano yung pangatlong kailangan natin? Be what? Be affectionate. Maging magiliw, maging makaibigan. Amen? Walang pinipili. Maliwanag ba? Maliwanag ba? Walang pinipili. Welcome lahat! Amen? Lahat! Amen? Magiliw sa lahat. Okay. Ano ba yung alipangapat? Alipangapat? Love the Lord. Ibigin mo ang salita ng Diyos. Basahin mo yan at tumulay iswa. Maging mababa tayo lagi sa mata ng Diyos. Lagi nating tatandaan, lahat na meron tayo at matatanggap natin ay pawat biyaya lamang ng Diyos sa atin. Amen? Nakakanta natin dahil sa ating Panginoong Yesu Kristong namatay dahil sa ating kasalanan niliting, pero muling nabuhay at muling magbabalik. Tuloy po tayo lahat. Salamat.